Let's read the Word of God. I'll read to you from the book of Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 15. The Word of God says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Hallelujah. Ang ginugulo pa na natin sa mga pulo para sa atong tithes and offering. Sing the song. Buhat tayo sa so let's give happy to the Lord. Hallelujah. Daghang salamat sa inyong amahan. Ini bulawanon nga panahon nga imong gihatag nato sa matapusan. Nga imo kami gitandog o gipahinumduman. Nga kami mag-ani sa simbahan. Ang katuyuan namo mao ang pagsimba sa imong buhi nga ngalan. Nagpasalamat kami ikaw sa tunay kay kayunan na makiksulti ka namo pinaagi sa imong mga pulong sa paggamit sa imong lagad na makapaambit nganhi ka namo sa mga pagtulunan na kini makatabang ka namo sa among pagpangalagad pagkinabuhi man pagpaabot sa imong pagbalik among giyampo na ikaw magadihog sa imong alagad na pinaagi sa mga mensahe nga ipaambit nga ni kanamo. Mahimo namo nga masabtan kini ikaw magatandog sa among kasing-kasing aron itugyan namo kung unsa man ang mga kinahanglan pagahimuon aron mo lambo motubo kami diya sa mga espirituhanon na pagkinabuhi. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-apo. Iampo namo ang tanan na magwawali ng imong mga lagad karon bisan asa man sila. Imo sa panalanginan ang mga mensahe na nagagawa sa ilang mga bakba aron kadtong mga nagamaluyahon nga mga tumulo madasig ug kadtong walang pagyud makailang kanimo mahimo na sila matandog o musugot
matagong panahon sa pagpangalagad o pagsunod kanimo. Among giyangko ang among nasod, kapadayon kapag panalangin, daghan kaming mga pagkinahanglan, apan ikaw man ang among sandiganan sa tanan ng mga butang. Nagkapadayon kami sa pagangyo, nga ikaw ang ministeryo nganhi kanamo, aron nga adlaw sa among pagpamalandong, panalangin sa kining offerings, na kini magamit alang sa paglipon, paglambo sa imong mabuluhaton. Ay balo kami daghan kami mahimo kung kini magamit para sa pagsabwag, sa pag-share sa may balita, labi na girtong pagtabang sa mga buluhaton. Ginaot kami nga ang tanan matinumanon sa paghatag imong panalanginan, tungod kay ikaw man ang tinugdan sa tanang maayong mabutang. Among kining gitugyan iya kanimo, labi na ning panahon sa pagpamalandong, nga ang tanan namo madungog gikan sa imong mga pulong, kini ibog yun nga mensahe para kanamong tanan. Kay kining tanan among ihangyo gyampo diya lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Thank you. Hallelujah. Amen. Oh, God is good. All the time. And all the time. God is good. Hallelujah. So it's my privilege to introduce to you our speaker for today. No, gikan pag ini siya og bagan gahapon. So well ano na siya kumbaga pa energized to share the word of God to us. So andam na tanan. Amen. Amen. Hallelujah. So di na ako dugayan no, ako nang ihatag ang panahon sa atong pastor, wala lain kundi si Pastor Anthony Alaba. Atong lakpakan sa pastor. Amen. Again, once again, may buntag sa tuwa tanan. Uy, maghilo man. Ay, buntag sa tuwa tanan. Okay, praise God. Kay naagit ta diri karon, wala tag dili aksidente nga naabot ta diri apan tugot sa Ginoo nga makaabot ta diri para kita mahimo madasig pag-usab o madasig pagsamot sa pagpangalagad. Amen. So, if you have your Bibles with you, palihog ang praise sa Romans chapter 12, verse 3 to 8. Romans chapter 12, verse 3 to 8. And I request everyone to, once again, please stand. Romans chapter 12, verse 3 to 8. The word says, "For by grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the other." Verse 6,
We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it's teaching, then teach. If it is encouragement or to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it's to lead, do it diligently. And if it's to show mercy, do it cheerfully. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful time that you have given us. We thank you, Lord, for this opportunity for us to be once again reminded of us being a believer, that we must learn your words by heart. So, Lord, we pray that as we continue our worship this morning, we pray, Lord, that you will guide us and give us the wisdom in order for us, Lord, to understand your message for each and every one of us. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Palihog malikod. Amen. Once again, maayong buntag sa ato ang tanan. Another first Sunday nga gitugot sa Ginoo sa ato, the first Sunday of June. Paspasa sa panahon. Murag bago lang gani na summer vacation, klase na po para sa mga teachers and students. But every day or every Sunday nga atong i-celebrate is always a blessing para sa ato. Ano man, it is always the time for us to learn more about the Word of God, and para sa ato ang mga Kristohanon nga mahimong ma-develop or mutubo ang ato ang ginatawag nga magkaroon ta og spiritual growth para sa ato. So today, or this first Sunday, or not first Sunday, but the month of June, we'll be talking about the spiritual gift development. No? Spiritual gift development. Today, we will learn about this development pinaagi sa ato ang gibasa karon nga verse. No? Many people ask, ay mga tao nagapangutana, unsaon or unsay pamaagi nga para ako sa Kristohanon mahimong mutubo spiritually. Napoy mo pangutana, unsay mga pamaagi nga para ako mahimong mature diha kang Kristo. But here sa atong gibasa, Paul gives us the answer that spiritual growth happens when we surrender in God's grace and faithfully use the gift that is given to us. So every believer has a purpose. Amen? At ay mga purpose. And every believer has a gift. Amen? Amen. And every gift that has in you is important in the kingdom of God. Importante ng mga gasa nga nato ang nabatunan, or ang gasa nga naa sa tuwa karon. So many Christians wants to grow spiritually, but sometimes they think that spiritual development only means praying only, longer prayer. Another one, fasting more, or attending church regularly. No? Sometimes maulang na itong maisip na mga pamaagi na para mahimutang mo mature ang atong spirituhanon. While that is important, wala ko ningong dili siya importante, but it is important. Those are, or those things are important, but still, we still need to discover more about the things or the gift that is in us. Discover the gift, use the gift that God has given us. So in the Bible, there's atong gibasa, particularly teaches believers how to transform life. After explaining the salvation, iingon diri sa ato ang
gibasa, kung atong balikan no, ang whole book of Romans, Paul explains about salvation. So this part, particularly chapter 12, talks about how to develop and how to transform our life kita ng mga tumulo para mahimo tang successful or equipped ng mga believers to carry the message that was given to us. So we are saved by grace. Amen? So in the earlier chapters, maunang i-explain ni Apostle Pablo. So Romans 12, chapter 6, or verse 6, reminds us that every believer has been given spiritual gift by God's grace. Amen. And these gifts are not of pride competition or competition. So walay pahambugay sa mga gasa nga naata. No? Walay pa ikon nga kanya akong gasa mas bugat ni kay manudlo ko. No? Ako ang magsulti ko sa mga tao nga wala pa nakailada sa Ginoo. Mao ni akong gasa sumas bugat ni. Dapat ako inyuhang tagaan o pasidungog. No? Kanya akong gasa, wala naman ni, serving lang man ni, nasa likod lang. No? Kumbaga, backstage lang niya ako. But here, we are reminded that every gift is equally important dira sa Ginoo. Amen. So kinahanglan nato gamiton, kinahanglan nato i-develop. Okay? So in theological interpretations, scholars and religious leaders often debate whether modern prophecy involves receiving new direct revelations or simply interpreting ancient scriptures to navigate modern life. So ang pagpanudlo, nabasa nato sa verse 6 ganihan, no? Atong prophecy or prophesizing. If your gift is prophesy. So here, a short background sa ato ang gibasa, ang sinulat ni Apostle Pablo. The book of Romans was written by Apostle Paul around 57 AD while he was in Corinth, and the church of Rome was divided, or because the believers dito sa Roma sa unang panahon was made up of Jewish and Christians, Jewish and Gentile believers. So tungod sa ilang pagkalahi-lahi o ilahang ginatawag na tradition o ethnicity, they have differences, nagkaroon sila of divisions and struggles in the terms of unity. No? Sama sa ito karon lahi-lahi ng taong tribo nga gigkanan. Lahi-lahi taong background sa ato ang family. Lahi-lahi taong gitubuan. No? Asa ta gitubo or kanang nidagko, lahi-lahi ta. But here, once we became a believer of Christ Jesus, we are now all equal. Sama sa gihatag sa ato ang agasa, nga dili walay isa agasa nga matawag nga useless. Walay isa agasa nga matawag nga mas labaw. No? Walay isa agasa nga matawag nga pwede lang nato dili pansinon or dili tagdon, but here all gift, spiritual gift is equally important dira sa Ginoo. So Paul wrote this letter to explain the gospel clearly and to teach believers how to live a transformed life through Christ Jesus. So since we are now believers, amen? Believers sa matakaroon ni Kristo, kitang tanan, amen. So now, para kini sa tuwa. Once we became a believer, our life will be slowly, dili instantly, no? But slowly transformed by the Holy Spirit that is in us. So that's why we are always reminded
that let the Holy Spirit work in us in order for us to be mahimo bitang usab. Amen? So, muna ito, kung makaabot mo sa itong Sunday School po dito sa taas, we are talking about life of a believer or a transformed life of a believer. No, muna itong topic. So, in Romans chapter 1, or chapter 1 to 11, Paul wrote or explains to the believers there in Rome about what has God done for them. I-explain ni Apostle Pablo kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha para dito sa mga taga-Roma. Even sa tuwa nga anong gyapon nato, magamit magyapon nato ni mensahe ni Apostle Pablo. Pero ang iyang gi-focusan is that for them to realize na same ang ilahang nadawat nga kaluwasan pinaagi kang Kristo. Gibuhat sa Ginoo para sa ilaha, Jewish man or Gentile man, they are equally saved by Christ Jesus. So here, sa Romans chapter 12 and hangtod chapter 16, Paul wrote or explains how a believer should live. So, unsa dapat ang buhaton or kinabuhion sa usa ka tumuluo. Diba? Once we became transformed, natin madawat ng gasa, pinaagi sa Balakang Espiritu. So, unsay buhaton? No? So, muna nga ito ang theme is to develop the holy or the spiritual gift that is in us. So, in verse 6, particularly mag-focus sa verse 6, teaches us that spiritual gifts are given by grace and should be developed. Amen. So, I have 3 points for our topic for this morning. No? So, developing the spiritual gift. So, spiritual development begins with grace. Of course, pinaagi sa grasya nga atong nadawat, mahibalaan ato o nagkaroon tao spiritual gift. Amen? So, atong tanawon. So, verse 6 kami siya. We have different gift according to the grace given to each of us. According to the grace given to us. So, church, we should never become proud in terms of kung unsa ang gasa nga nasa tuwa. Na-mention ako ganihan that we are all equal. So, spiritual gift was given by grace sa atuwa. No? So, dili pwede manghinambog, dili pwede ipanghinambog ang gasa nga naa sa tuwa. So, mao na ang kinahanglan ng first step to develop the spiritual gift that is in us. To understand that the gift that is in us is dili atuwa. Gikan na siya sa Ginoo. No? That is the first step to develop our spiritual gift, to understand that this gift is not of us. Okay? So, na yung mga example, no? If you can preach, it is by grace. If you can sing, it is by grace. If you can dance for the Lord, it is by grace. If you can serve, it is also by grace. Understanding that this gift is not of us, but by God, is the most crucial part. If you can encourage others, it is by grace also. Without God, we can do nothing. Diba? Ingon si Jesus sa John chapter 15, verse 5. Apart from me, you can do nothing. Kanang gasa na naa sa tuwa karon, kung dili natong apilon ang Ginoo ana, eventually mawala na sa tuwa, kuhapon sa Ginoo.
spiritual gift grows best when we have relationship dira sa Ginoo. Amen? So, unsay buhaton? Ang gyapon tay buhaton? While understanding is the first crucial step, understanding that the spiritual gift is not of us but of God, we must pray daily. No? Nagapon tay action nga pagabuhaton para mahimo nga mas mo-develop pa kaning gasa nga naa sa tuwa. First is to pray daily. Another one is to study the Bible. Next is to spend time with God. Devotion, morning devotion or early devotion nato. Spend time with God and of course worship God faithfully. Ang ato ang pagsangya, ang ato ang pag-praise dira sa Ginoo, we must do it faithfully. Dili lang because we are obliged or kanang na obliga lang ta kay tungod naa ka diri sa simbahan karon or tungod kay naay nagatan-aw sa tuwa. No? The closer you are to God, the clearer your gifts become. The closer you have relationship dira sa Ginoo, the more you can develop your spiritual gift. Tama ba? The more you have relationship dira sa Ginoo, the more you can develop your spiritual gift. Amen? So spiritual gift grows, our spiritual growth does not begin because of human humility. Maski pag may nga humble ta, pagka-humble mo, maski ingon ani ang gasa nga naa sa kuha, but it always begin of understanding that this spiritual gift is not of us. It begins or it starts, it came from God. So that's why this spiritual gift, we do not earn this. We do not deserve the spiritual gift. But God gave it to us for us to be able to be equipped kung para mahimo ta nga magamit sa bulaton sa ato ang simbahan. In James chapter 1 verse 17, the word says, every good thing and perfect gift is from above. Isa ang nasa above. It is God. So it means, it is from God. In 1 Corinthians chapter 12 verse 4, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Amen. It means, dili gidigikan sa atuwa ang spiritual gift. Gikan din siya sa Ginoo. So that is the first step of developing our spiritual gift. Okay? So the second point, the development of spiritual gift requires discovering our gift. Naiuban, isa lang ilang gasa, to serve or to sing. Apoy uban, to serve, to sing, to preach. Praise God, kung daghan ang imong nakita, namo ang imong gasa. Napoy uban, mas daghan pa. To preach, to show mercy, to serve, to encourage, and more. No? So pasalamati ang Ginoo kay daghan ang nakita nga gasa dira sa imuha. So ingon diri sa first part sa verse 6, we have different gifts. We have different gifts. So God created every believer with unique or very unique purpose para sa iyang simbahan. Tama? Kitang tanan, dili pwede mahimong part sa music team. Or not part of music team, but we don't have this gift to sing,
to play the piano, drums, the guitars. Wala tayong gasa na. But we can serve. Amen? We can serve others. We just need to discover kung asa na ato ang gasa. We just need to discover this spiritual gift that is in us. The church is like a body. No? Ang simbahan is like a body or lawas. Ang eyes, dili pwede mo inom. Pwede ba mo inom ang mata? Dili. Ang kamot, pwede ba siya mo tanaw? Or kanang siya ba ang makatanaw? Dili. Ang tiil, pwede ba ang tiil mahimong mo'y mumungit? Dili, no? Possible pero lisod. Sa pa, ang imuhang mouth, pwede ba mao ang mulakaw? Ang imong mouth? Dili. So it means every part of the body is uniquely made or uniquely kanang purpose para sa usa ka buluhaton. So we are like that. Every believer that is in the church is uniquely given a spiritual gift para sa buluhaton, magpadayon, mag-grow ang buluhaton sa Ginoo. Amen? Mingaw man, amen? Amen. So not everyone is called to preach, but everyone is called to serve. Dili kitang tanan ang naay gasa sa pagpanudlo. Pero kitang tanan na atay gasa sa pag-serve. Diba? Because we can work or we can do kanang pwede ta muliho. Tama ba? Isa ba ang di kabalo manilhig diri? Diba? Tama ba? Wala. Kinsa ba ang dili kabalo manghugas og plato? Oh, wala. Kabalo ko lang tanan. Sa pa? Kinsa ba ang dili kabalo mo kanang ginatawag nga mo muhipos sa bakto? No, kabalo tanan. Amen. Kinsa ba ang dili kabalo napangutanan mo manimhig? Nakapangutanan mo niya, no? Kitang tanan kabalo mo sinhig. No? How about maglungag? Lungag og kanon. Murag walay niingkuan sa ato pakabalutan ng lungag pod. No? So mao na ang ato mga kaya buhaton. So it means because we have that talent or we have that skill, so pwede ta mo serve others. We can serve others that dili na able mo lakaw, kanang dili able mo mulihok sa panimalay. Diba? So we can serve others also. So we have this gift of serving. In 1 Corinthians chapter 12, verse 12, kung sa ikingon dire, the body is one and has many parts. So mo na itong i-explain niya. Ephesians chapter 4, verse 12 to 11 to 12, that God gave gift to equip His people para sa ministries. That's why, brothers and sisters in the Lord, believe me or not, but believe me, you have gifts. You just need to discover it. That's why there's a question here. Is certain ba? Hindi kayo masing pamutana. There's a question. Ask yourself. Pamutana mo sarili. Unsa nga ministry sa simbahan ang makahatag sa ako ang excitement? That excites you. Unsa man? Napakay ministries na nakita dali sa simbahan nga kanang matawa maingon nimo nga gusto ko maging part ani nga ministry. No? Do you have this gift
sa pag-atiman sa mga bata, sa pagpanudlo, no? Sa paghimo sa, or buta na nato diri sa simbahan, pagpanglimpyo. Next week magsugod na po dahil may ako klase na, start ng klase. No? So, service. Serve others. Ask yourself, what ministries excites you? Another one. What do people say I do, or where do I naturally help others? Or where do I naturally help others? No, kanang wala na kagisugo pero mo imong lihupon. Mutabang dayon ka. Diba? Pagpalagay nato diri sa ato ang simbahan. Kanang mag-arrange og bangko, padaplin. Diba? Malipay yun ko nga makita nako nga naay mga tao nga muhelp padaplin sa mga bangko. Labi nagnaatay occasion, naatay para sa itong last Sunday is the Family Sunday. Makita na ko nga nag-arrange dahil sila ng mga table, mga chairs. Nagsilhig dahil after sa itong event or sa itong activity. Ipadaplin dahil ng mga bangko. No? Kanang paglihok ug ingon ana sa usa ka or sa inyong paglihok ana nga wala na mo gisugo, maybe you have that spiritual gift. Naatay spiritual gift of serving others, services. Pagpanglihok. Amen? Malipay ba mo ana nga naatay mo ikunana nga talent? Amen? Wala nag-ingon sa inyo ang anak, but in your heart, you discovered it. So that is the second point. Kung saan pag-develop ang atong spiritual gift is to discover what is our spiritual gift. No? Amen. Kung masayra na ito, ang atong spiritual gift, praise God. That God is telling you that He wants you to be actively part or participate sa ministry na gi-trust niya sa tuwa. Amen. So na yung mga example na atong nabasa ganiha kung unsa ang mga spiritual gift. No? Naay na ko nakita na tulo ay 6 ay. First is teaching, encouraging, serving, giving, leadership, and mercy. No? So pipila lang na sa mga example nga pwede na ito makita nga naa sa atua. Pwede na ito masayran o ma-discover nga naa din na yung anak nga mga gasa. So the third point, spiritual development happens when we have this heart of a servant. Imagine a lamp that is never turned on. Kanang lampara nga wala na sindihan. Naasay ability nga mahimong kahayag. Apan wala siya nagamit. Again, sa muna ko, imagine a lamp that is never turned on or wala na pasiga. Though it has the ability to show light or to emit light, maghatag og kahayag, pero tungod kay wala siya nagamit, eventually, malatak tong lampara, madaot tong lampara. Kung dili na siya, makahatag og kahayag. No? Many Christians are like that. Brothers and sisters in the Lord. It is very sad, but some Christians are like that. No? They have the gift, nasayra nilang nasa gasa, apan wala nila gigamit. Mga igsoon po niya ang Kristo, Church, God wants us to shine His glory.
these gifts are not just for showing off. So these gifts are for serving others also. A gift that is never used becomes wasted. And God expects believers na ilahang gamiton ang gasa na naa sa ato o naa sa atong ang gasa. In 1 Peter chapter 4 verse 10, use whatever gift you have to receive to serve others. Ingon sa 1 Peter, maski unsa nga gasa ang naa sa imuha gamita to serve others. Matthew chapter 5 verse 16. Nung diri, let your light shine before men. So usaon na to pagpadayag or paggamit sa ato ang gasa, kung kita magkukun-ukun, magulaw-ulaw, maghandlok-handlok. Gamiton ang gasa na naa sa ato. God did not give you gift just to display it. God did not give you gift so you can hide it. But instead, God give you gift to show it to others, to guide others, to help others, encourage others, to teach others. That is our purpose or the purpose of the gift. So that that gift will be developed. Mahimo siyang mas mulampo ang imuhang gasa, mas masayra nimo ang imuhang gasa, mas mapalampo nimo imong gasa kung imuha sang gamiton. The more we serve faithfully, the more we mature spiritually. The fourth point. This spiritual gift or development of the spiritual gift is to help build the unity or the church. No? Whether you drink, kung sa itong isa ka verse sa Colossians, I think. Whether you drink, eat, do it for the glory of God. So the danger of having, naalay warning, no? The danger of having gift or spiritual gift is having pride. Having pride in it. So that's why we must balik na sa sugod sa first point. Develop your spiritual gift by knowing that that gift is not of us, but it is of God. Kapit na tamahuman. Paul teaches that gifts are given by grace, so nobody should boast. So when we serve, we must serve humbly. When we serve, we must always remember that God is the source of our strength. God is the source of our gift. God is our strength. And God deserves the glory, not us. In Philippians chapter 2, verse 3, do nothing out of selfish behavior or ambition. Ang paghimo sa mga butang is not of selfish ambition. Another one in 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Do all for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Do all for the glory of God. Even if you eat, you drink, you talk, by your speech, by your actions, we must do it for the glory of God. Amen. So, for the conclusion, nasabtan ba? Or ano ba na to, no?
So, in Romans chapter 12, verse 6, reminds us that spiritual growth is connected to a faithful service. Ang spiritual development nato mga igsuon sa gasa nga naa sa atoa is connected by our faithful service sa atong mga ubanan, sa atong simbahan, o dito sa mga tao nga wala pa nakailalihan kang Kristo. To develop our spiritual gift, God has given each believers spiritual gift. That's why we must discover it. No? Kitang tanan nga mga tumuluo nga naadri karon, we are given at least one spiritual gift. So we must use it. We must use it. Another question. Are we using this gift for God? Gigamit ba nato ni atong mga spiritual gift, atong mga gasa para sa Ginoo? Or para lang sa atong kaugalingon nga pasidungo? So muna ang pangutana. Do not underestimate God's plan for us. God placed our life dira sa iyang kamot. Our life now is in God's hand. And by being in God's hand, we are sure of our life now. So kinahanglan nato gamiton na atong kinabuhi para sa iyang kahimayaan. Gamiton nato atong gasa na nabatunan para sa iyang kahimayaan. Your gift may encourage someone. Your service strengthens the church. Your obedience may lead others to be closer to God. Amen. So the challenge for us this week, or not just this week, but this time, every time, pray and ask God to reveal your spiritual gift. Always ask God for guidance of that spiritual gift. Use your abilities to serve others. And of course, the biggest challenge is that we must commit ourselves to spiritual growth and development of our spiritual gift, and to serve faithfully dira sa atong ministries. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time, for this message that you have given us. Thank you, Lord, for this spiritual gift you have placed in our life. Help us to grow spiritually and use our gift, Lord, so that we can faithfully serve your people for your own glory. Teach us, Lord, to serve you with humility, with gladness in our life and in our heart. May our life, Lord, honor you in everything that we do. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Itong palakpakan ng buhay na Diyos. Daghang salamat, Pastor Tony, ang pag-expound na itungkol sa bahasa. Akong di pa malandungan samtang ko nag-lingkod niya nag-area. Ang kalahian sa
gasa o kaning talento. Ang talent, imo na napanunod sa imong ginikanan or mga tao related to you. Pero ang gasa ng isgutan karon nagaabot sa usa ka tao sa diyang iyang gidawat o bituan sa Ginoong Hesus. Pero ang talent sama sa pag-awit, skills sama sa pagdula o mga instruments kay gitunan mo na kung i-convert kanto sa pagpangalagad sa Ginoo, it becomes a blessing. Bisan doon, ato nang napanunod or na-train kita ni Ana, ang tuyong sa Ginoo is gamiton ka para matagaan o dugang na kaayuhan ang puluhaton niya, no? Doon ay usa ka panultiyon nga kung nag-aalagad ka, ginamit ang imong gasa, malipayon ka na nag-aalagad. Pero kung nag-alagad ka nga wala kay gasa ni Ana apan gipugos ra nimo, dili ka gyud mulungtad. So ang tambak gikan dinhi is kita tanan na ay gasa. Kung wa pa nimo na-discover, it's time to discover your gifts that God has given you. And then mao na imong gamiton para ma-enjoy o kana ma-inspire ka na moalakad sa atong buhay na Diyos. Mao na ituyo sa paghatag ng gasa. Usa sa mga gasa ang dimension dito, although punong matubago, no? Kadtong ginatawag na prophecy, no? Kanang pagpanagna. Kasagaran nga gasa nga dili yun nakasabot, ang buot ni pasabot nila kung managna ka, makahibalo ka unsay ugma kananglitan. Dunay mulamano nimo moingon siya. Ang Ginoo nagigsuno din ako nga ikaw madato ka. Kadto giisip to nila nga pagpanagna. Dili na mao'y buti kasabot. Ang pagpanagna sumala sa Biblia, dunay duha ka butang. Kung atong tunan, foretelling and forthtelling. Ang foretelling is kung unsay wala pa natuman sa Biblia na prophecy gikan sa dagtugon, mauto ang imong i-declare.Anagitan, kung sa may wa pa natuman, kanang pagbalik ni Kristo. Naman na sa Biblia, ipanagna ba? Ang Biblia na ngayon, mubalik siya sama sa kawatan. So, kana siya, kamo na yung tinatawag na foretelling. Meaning to say, imong tagaan o gibug aton katong mga gipanagna sa mga propeta o sa mga nagsulat para ma-aware sila kanunay. Ang foretelling naman, mauna ang pag-declare kung unsay ditudlo diha sa Biblia. Study to see thyself. That is declaring. That is foretelling. Mao ni ginahimo nato dinhi. So mga kaigsunan, matapusa ka nato natay luhaton. Niadto unong ka mga gasa ang isgutan ni Pastor Ton. Naa ka ba niadto? Sa kainin mo dito, atong maghihatagon,
Away nga pasuayaw lang na magyatagot kay mapangkrap ko anak. Katong serving, katong mag-serve, pananglitan dunay kung pira rin, no? Ang uban nga walay serving, bulingkon, mungkaon naman. Pero katong naay gasa, mao yung pagkakaon i-serve sa uban. Service. Kung maglimpyo ka diri sa simbahan, that is service. Pinaka-ubos na sa iyong pananaw, pero pinaka-importante na niya sa Ginoo. Service. Asa may sayon, makalagad sa Ginoo nga naay gasa o makalagad nga walay gasa? So, i-claim ni mo karong buntag kung ikaw tumulo, pakitaa sa iyong sarili, asa ka nalipay kung ikaw magalagad sa Ginoo. Kung utudlog ka kang bata, malipayon ka. Pero kung wala kay kalipay, wala kay gasa na. Pero kung maghugas ka tiil sa mga tao nga hugaw tiil, niya malipayon ka kay nalimpyo ang tiil, na kay gasa na. Diba? So ayaw mo pang pagmalagad sa Ginoo nga wala mo nagagamit sa inyong gasa. Kaya kung wala mo nagamit, ulan ra mo, di malugay, muundang ra. Pero katong wala kaundang, mao katong mga tao nga nakasabot sa gasa na ihatag sa Ginoo sa ila. Ang pagkapastor, gasa man na, di man na pwede undangon. Mao na dili dagang pastor, dili dagang mga tao na gitawag pastor. Kaya nga naman, lisod pa yan. Pero kung gitawag ka, you are willing to die for that gift that God has given us. So, nanginaot ko nga, nasaktan ninyo na nga muingon ka, tinuod kayo, no? Naan naman dahil ko'y gasa. Mangalagod ko sa Ginoo kay piningagasa iyang hiyatang to build ang naginaingon for the edification of the church, to build the body of Christ. So, nindot siya kung magbuon yun lang. So, I hope na naagin kita niya na begin to discover your gift. Kung wala mo mong discover, pwede mong magpatabang. Or si Pastor Enoch kay balokon unsay mga gasa nga naa ninyo. Mao na kanunay ko kahagit. Tungod kay balokon nga naa mo'y gasa. So thank God for the lessons we have today. I hope that we will be happy serving the Lord by using that gift. Shall we all rise? Atong awiton ang atong closing song and then closing prayer in line with the gift that God has given us. Be a servant, humble and meek.
Iyan gibayran ang among utang tungod sa sala. Ug imo sa kaming giila nga imong mga anak pinaagi kang Ginoong Jesus. Tungod kay gusto nimo kami himuon nga imong mga alagad. Gusto nimo kami himuon nga imong ulipon. Ulipon tungod kay ikaw man ang among master. Ikaw man ang nagpalit kanamo. Ikaw man ang tag-iya sa among kinabuhi. Tagay lamang kami ug dugang pailog nga among itugyan ang among kaugalingon diha sa among Dios nga mao'y naghatag kanamo kagawasan. Apan giagit nimo kami karong buntag pinaagi sa imong mga pulong. Gipainumduman nimo kami nga ikaw naghatag kanamo mga gasa. Gasa aron magamit namo sa among pagpangalagad kanimo. Aron makatabang kami nga ang imong simbahan na mao ang makatawan ma-build up pinaagi sa mga gasa nga imong gihatag kanamo. Lord, we thank you. Tungod kay mahimo di ay namo ang paghatag dungog ug himaya sa imong buhig nga ngalan. Kung kining mga gasa nga imong gihatag kanamo, among gamiton alang sa kadungganan sa imong buhig nga ngalan. Lord, dunay pipila ka namo dinhi nga wala pagid namo totally masakti ang mga gasa. Naghangyo kami, Lord, nga tagain kami kung dugang panahon to spend time aron madiskubre namo ang mga gasa nga imong gihatag. Tungod kay duna kini dakong katuyuan sa pag-build, pag-spread out sa imong gingarian dinhi sa yuta. Tagain kami o pananaw nga mahimo kaming instrumento sa panalangin ngadto sa mga tao nga imong giawhag nga magaduol diha kanimo. Salamat, Lord, kay ang imong buluhaton. Nagaingon ikaw sa imong mga pulong, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Lord, mao ka na among gi-declare karon nga buntag nga kami magapamauli nga dunay kadaugan because we know that you love us and you have given us a special gifts that we can be an instrument of your kingdom. Salamat sa matakusan nga imong gigamit apan duna pa mga pipila nga ginahanglan namo dasigod aron magpagamit sila alang sa imong mabubuhaton. I pronounce blessing upon each one of us today nga nagagikan sa imong mga pulong nga nagahagit kanamo nga kadtong mga mensahe, mga pabilin ug mahimong ining magamit namo sa among pagpangalagan labi na nini ulahi nga mga panahon kadaghan nagkalistanan. Sama sa ingon ni San Pablo, in the last days perilous times shall come. Help us, Lord, to be strong. Help us, Lord, to be courageous. Help us, Lord, to be sensitive to your presence wherever we are, so that we can continue to give glory and honor to your holy name. Nag-aamyo kami sa imong pagpanalangin. Bisan magbulang-bulang kami karon sa lawas, akaniw sa kami iyan sa Espiritu o sa